Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again to our YouTube channel. At for today's video nga, ipag-uusapan natin ang tungkol sa ating mga Dabber Gods. So isang singing queens na po ang nagtataka ngayon dahil sa mga natatanggap niya pong flowers. So ito po ay pang-tatlong beses niyang nakatanggap siya ng flowers of bouquet. So ang tinutukoy natin ay walang iba kundi itong si SQ Casey Bueno. So may bago ulit siyang natanggap na flowers ngayong araw po ng Sabado. So ipaplex ko lang sa inyo yung una niyang natanggap na flower. Day 1, ito po, yung kulay white. Yung lagayan ng red flowers. At day 2, itong kulay pink naman with kulay pink din na roses. At pang day 3, which is today, itong kulay black yung lagayan ng flowers, kulay red. And then merong chocolate na kasama and merong white na flowers. Red and white na flowers. Kaya ang sabi po ni Casey Bueno dito sa kanyang caption sa picture, another one. Pinagtitripan nyo na ata ako. Thank you. So, imagine, pang 3 beses na niya na nakakatanggap ng mga ganito ha. At sa isang store lang yan, nagmula. Isang tao lang possible yung pinagmulan po nito. So, marami ang nagtatanong kung mangliligaw ba ni Casey Bueno itong mga nagpapadala po ng flowers. Well, actually, maging si Casey Bueno po ay hindi niya alam kung kanino galing itong mga dumadating sa kanyang flowers araw-araw at possible meron na naman yan for sure bukas. So, kung sino man yung guy or yung lalaking nasa likod ng mga flowers na to, sana magpakilala ka sa right time. And syempre, wag mong sasaktan ang puso ng isang Casey Bueno. Samantalang, pag-usapan naman natin itong pinost ng TBJ sa kanilang Facebook page tungkol sa isang legit Dabber Gods. Hindi kompleto daw ang tanghalian kung walang Itbulaga. Yes, agree po ako dyan. Legit Dabber Gods ako since 1984, grade school pa lang ako. Pag umuwi ako ng bahay galing sa school, naabutan ko na nanonood ang mama ko ng Itbulaga sa Channel 9 pa noon. Hanggang nakasanayan ko na rin panoorin habang nanananghalian kami. Kaya hanggang ngayon na nagkaroon na rin ako ng pamilya at nagkaedad na rin, nasanay na akong kumain ng tanghalian na kasama ang Itbulaga at TBJ. Hindi kompleto ang tanghalian ng katulad kong legit Dabber Gods kung walang Itbulaga. Ika nga ng TBJ, hanggat may bata may Itbulaga at marami pa tayong pananghalian na pagsasaluhan. Happy 45 years, Dabber Gods, Lisa Dizon. So kinilabutan po at nagtaasan yung balahibo ko habang binabasa ko po ang mensahe po ni Ma'am Lisa Dizon. Talagang isa siyang lehitimo na Dabber Gods. Hindi po kumpleto yung kanyang pananghalian once na hindi po nila kasama itong noon-time show na favorite natin, itong Itbulaga. And alam ko ganyan din po ang pakiramdam ninyo pag walang Itbulaga. And syempre, maging ako din. Parang may kulang, no? Hindi kompleto pag wala po talagang Itbulaga. So, isang buwan tayong walang Itbulaga nitong nakaraang taon, 2023, nang umalis po ang Itbulaga sa GMA sa Tape Incorporated. At mabuti, laking pasalamat natin at nagbalik ulit ang TBJ at ang Itbulaga sa ibang channel, which is sa TV5 naman. At sana hindi na muli tayong iwanan ng TBJ. Or ang tamang term, sana hindi na muling mawala pa ang Itbulaga. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa write-ups po ng Abante ngayong araw. Julia pinalitan si Mayna sa Itbulaga. Si Julia Barreto ang naging import ng Red Team sa Itbulaga Olympics ng Dabber Gods noon time show nitong Sabado. Absent kasi si Maine Mendoza at si Julia ang pumalit dito bilang member ng Red Team kasama sina Jose Manalo, Raisa May Dizon, Karen Istrup at 2 members ng Singing Queens. Nakalaban nila ang Yellow Team ni Wally Viola, Miles Ocampo, Paulo Ballesteros at iba pang Singing Queens. Kinaliwan ng studio audience, Team Bahay at Team Online ang pakikipagbardagulan ng girlfriend
ni Gerald Anderson sa Dabar Cats host. Komento ng mga netizen, bagay na bagay raw si Julia sa Ibi at Myra Portaga dito sa host. Siniship na nga ng ilang online viewers na maging regular na sa TV5 noon time ang actress. Why not? Samantalang ibinisto naman ni Joey De Leon na inaanak niya sa binyag si Julia. Kaya pala imbis na mag-kiss, ay nagmano ang panganay na anak ni Marjorie Barreto sa Henyo Master. Nagbiro tuloy si Julia na iisang regalo pa lang daw ang natatanggap niya sa kanyang ninong Joey, sabay tawa, rematch at walang nanalong team sa Olympic segment ng noontime show. Abangan natin next week kung babalik na si Maine or si Julia pa rin ang maglalaro. So, bagay na bagay po talaga itong si Julia Barreto dyan sa Itbulaga at kanina nga po sa live chat comment ng Itbulaga, ang dami nagsasabi na gawin na daw regular host itong si Julia Barreto. At oo nga po pala, no, nag-alisa ng ibang viewers sa Itbulaga kanina nung nag-break. Nag-ano na kasi, parang nag-closing theme song na ang YouTube channel ng Itbulaga. Yun pala, bumalik pa po ang Itbulaga. Kasi 'di ba sabi nila magbabalik ulit sila. So hindi nila binigo yung mga nag-antay. Ang natira na lang doon ay nasa 50 plus, 50k na lang yung viewers. Dati nasa 75k yun. Nag-aalisa ng iba, akala kasi nila tapos na yung Itbulaga, meron pa po pala. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang legit Dabar Cats na papaalis po. Sino ba yung ating tinutukoy? Walang iba kundi po itong si Juanito Velasco Camacho Jr. o mas kilala bilang sa pangalang Boy Kulit. Sabi niya kasi dito sa kanyang post kanina, "Goodbye Philippines, going back to Saudi na daw." At marami namang Dabar Cats ang nagpaabot ng safe travel daw. Have a safe flight, safe travels, ayan po. Naniwala naman sila na paalis na itong si Boy Kulit. Pero ang instinct ko dito, nagbibiro lang itong si Boy Kulit Inaasahan ko kasi siya na siya ay present sa anibersaryo po ng Itbulaga, sa ika-45 anibersaryo. So sana nga po ay hindi totoo na umalis itong si Boy Kulit at present siya sa 45th anniversary ng Itbulaga. So wala pong announcement kanina ang mga Dabar Cats or ang TBUJ. So, abangan na lang natin sa Lunes kasi Martes na po yung 45th anniversary So, tingnan na lang at abangan natin kung saan ba isi-celebrate ang 45th anniversary ng Itbulaga, kung sa TV5 studio nga ba or sa Meralco Theater, or kung sa TV5 naman at hindi sa Meralco Theater, okay lang po yan. Huwag tayong magtampo. Okay? Kasi kahit saan naman mag-celebrate ng Itbulaga, basta mairaos nila yung 45th anniversary na yan, bilang tayo ay legit Dabar Cats, wala yung kaso sa atin.